Kabanata 551. Dahil sa boses ni Zachary, natulala si Michael. Tahimik lang siya sa kabilang dulo na parang natalo ang boses niya. Hinaplos ni Charlotte ang masakit niyang mga sentido at nagmamadaling tumunog. Michael, salamat sa pagtawag, pero kailangan ko nang tapusin ang tawag. Huwag ka nang tumawag sa akin. With that, binabanan niya ang tawag. Itinaas ni Charlotte ang kanyang ulo at sinulyapan si Zachary, ngunit walang paraan para pakalmayan ang kanyang puso dahil sa malakas na kabog sa kanyang dibdib. Well, you heard it. Sinadya ni Michael na tumawag at ipaalam sa akin na si Helena ay ikakasal. Wala siyang ibang ibig sabihin. Narinig ko. Pagkatapos ay ibinalik ni Zachary ang kanyang telepono sa kanya at walang sabi-sabing pumasok sa banyo. Kalmado siyang tiningnan ni Charlotte, ngunit natakot siya. Nakakabahala ang katahimikan. Time bomb ba siya na naghihintay na sumabog? Susundan ba niya ng tahimik si Michael? Malalim ang iniisip niya nang may kumatok mula sa labas ng pinto. Gising ka na ba, miss? Si Mrs. Berry na may masiglang boses. Gusto ng mga bata na mag-almusal kasama kayong dalawa. Malapit na kami. Sige, ihahanda kita ng mesa. Umalis si Mrs. Berry. Maingat na naglakad si Charlotte na walang sapin sa banyo. Nasa shower pa rin si Zachary. Ang mga bata naghihintay na sabay tayong mag-almusal. Oo, sagot naman ni Zachary. Hindi na naglakas loob si Charlotte na magsalita pa ngunit tahimik na nagsimula sa kanyang skincare routine. Maya-maya, lumabas si Zachary sa shower gamit ang kanyang tuwalya, habang ang isang kamay ay pinatuyo ang kanyang basang buhok. Habang hindi nawawala ang galit niya ay hindi rin niya sinulyapan si Charlotte. Pinagmamasdan siya ni Charlotte mula sa kanyang salamin habang ang pag-aalala ay bumabalot sa kanyang puso. Ito ba ay isang pagbabago ng diskarte, marahil? Isang malamig na digmaan sa halip na iyong karaniwang init ng ulo. Baba muna ako, sabi ni Zachary. Bago pa siya masabihan ni Charlotte na hintayin siya ay lumabas na siya ng kwarto. Nadismaya si Charlotte sa kanyang inasal. Pagkatapos ng lahat, ano ang ginawa niyang mali? Hindi siya masaya nang walang nagpalaki na ama sa kanya. At ngayon, ibinigay niya sa kanya ang malamig na balikat sa isang tawag sa telepono. Walang paraan para manalo siya. Ang tanging magagawa niya ay ang pagnganga ng kanyang mga ngipin at pagtiisan siya. Napabuntong hininga si Charlotte na nagbihis at bumaba. Nang makarating siya sa spiral staircase, narinig niya ang isang masayang boses na nagmula sa dining hall. Daddy, ito ay masarap. Pinakain ni Ellie si Zachary ng isang piraso ng kanyang banana pancake. Nag-isip si Zachary at tumango bilang pagsang-ayon. Oo, masarap. Hindi siya kadalasan ang tipong mag-aalmusal ng matatamis. Mula nang lumipat ang mga bata, siya ay napansin na ang kanyang dieta ay nagbago ng husto. Daddy, tikman mo ito. Dinampot ni Jamie ang isang piraso ng kanyang waffle na binabad sa pulot at ipinakain kay Zachary. Si Mrs. Berry ang gumawa nito. Kinain ni Zachary ang piraso ng waffle at muli, binanggit kung gaano ito kasarap. Okay, tigilan niyo na ang pag-istorbo kay Daddy at tapusin niyo na ang almusal niyo. Sa gitna ng pagtatalo sa kanyang mga kapatid, tahimik na nagdaos-daw si Robbie ng isang piraso ng prutas sa plato ni Zachary. Magiliw na tinapik ni Zachary ang kanyang ulo at nagpatuloy sa kanyang pagkain. Napangiti si Charlotte habang pinagmamasdan sila mula sa malayo. Ang mga bata ngayon ay umangkop na kay Zachary at nakakasama siya ng maayos. Miss, handa na ang almusal at malamig na ang gatas. Magpakuha ako ng isa pang baso. Salamat, Mrs. Berry, sabi ni Charlotte at umupo sa mesa. Good morning, Mommy. Morning, Mommy. Mommy, bakit namumugto ang mata mo? Hindi ka ba nakatulog ng maayos kagabi? May ganyan, humikab si Charlotte. At nakatulog ba kayo ng maayos? Opo, Mommy. Sabay-sabay na sagot ng tatlong bata. Binibigyan kami ni Daddy ng mga aralin tuwing gabi. Ngunit pagod kami pagkatapos ng klase, kaya mabilis kaming natutulog. Kay Jamie puno ng paghanga ang boses kay Zachary. Ako rin. Idol din ni Robbie si Zachary. Maraming bagay ang itinuro sa akin ni Daddy, at dadalhin niya ako sa kumpanya ngayon.
Sa kumpanya, napatingin si Charlotte kay Zachary na nagtataka. Talaga? Oo, tumango si Zachary. Wala ba silang klase sa kindergarten ngayon? Nagmamadaling tiningnan ni Charlotte ang petsa sa kanyang telepono. Ito ay Martes. Wala siyang matutunan doon. Okay lang na magpahinga paminsan-minsan. Sagot ni Zachary na walang pakialam. Hindi gaanong nagsalita si Charlotte ngunit nagpa siya na tumuon sa kanyang pagkain. Ramdam ni Robbie ang tensyon sa kanilang dalawa. Karaniwan nilang tinitingnan ang isa't isa ng may pagmamahal at pagsamba, ngunit may hindi tama ngayon. Bakit naging awkward ang mga bagay? Mommy, nagtrabaho ka rin sa kumpanya ni Daddy dati, di ba? Pwede ka bang sumama sa amin? Ang kamalayan ni Jamie ay hindi kasing sigla ni Robbie, kaya hindi niya maramdaman ang hindi pagkakasundo sa pagitan nila. Baka makikilala mo ang iyong mga dating kasamahan. Oo, isama natin si Mommy. Hinawakan ni Ellie ang kamay ni Charlotte at kinulong si Zachary. Kukunin natin si Fifi. Hindi siya makakapunta. Magsasalita na sana si Charlotte nang sumingit si Zachary. Gusto niyang magpahinga sa bahay. Sinamaan siya ng tingin ni Charlotte. Ayaw niyang magpakita siya kasama ang mga bata sa trabaho, o ayaw niyang malaman ng mga tao ang tungkol sa kanilang relasyon. Kung gayon, bakit ipagpatuloy ang kasal? Itatago mo rin ba iyan? May sakit si Mommy. Oh, dapat manatili siya sa bahay at magpahinga. Wala pa ring napapansin si Jamie kundi nagpa siya na palamigan muna ang mainit na cross bunnies na nasa kanyang plato. Well, if Mommy can't go, I will not bring Fifi along. Baka kumawala si Fifi at magkagulo. Hinaplos ni Ellie ang ulo ni Fifi at mahinahong sinabi, dapat kang kumilos kapag wala na kami, okay? Sasama. Agad na napasigaw si Fifi sa mga salitang iyon sa gulat at sinandal ang ulo nito sa kamay ni Ellie, tila nag-aalala na maiwan siya. Fifi, magpakabait ka. Naramdaman ni Ellie ang pagkabalisa ng loro at sinabing, hindi tayo papasok ngayon sa kumpanya ni Daddy. Napakaraming tao, kaya hindi ka makakasama. Sasama. Lumipad si Fifi para damapo sa balikat ni Ellie habang hinihimas ang tuko nito sa pisngi. Sasama ka. Si Jamie ay may malambot na lugar para kay Fifi at hindi maiwasang makiramay sa pagkabalisa ng ibon. Siya ay magsasalita na sana, ngunit isang babalang tingin mula kay Robbie ay napatigil sa kanya kaagad. Tinularan ng loro si Ellie at malungkot na tumikim, habang ginagamit ang mga pakpak nito upang takpan ang mukha nito. Naramdaman ni Ellie na lumuwa ang kanyang mga mata nang makita ang ipinakita ni Fifi. Fine, it can come with us, sabi ni Zachary na sa wakas ay pumayag. Talaga, hooray, Daddy, masayang bulalas ni Ellie. Magaling. Agad na binuhat ni Jamie si Fifi at tinuruan ito kung paano magsabi ng thank you, Daddy. Salamat, Daddy, salamat, Daddy. Dumating ang munting pag-irap ni Fifi habang sinusubukang ulitin ang sinabi ni Jamie. Napangiti si Zachary sa tila nakakatakot na tao ang loro. Para siyang may pang-apat na anak. Salamat, Daddy, sigaw ni Robbie sa tabi niya. Marahang hinimas ni Zachary ang kanyang maliit na ulo. Bata ka pa, okay lang na medyo katulad ng mga kapatid mo at lumaki sa kanilang bilis. Hindi mo pa kailangang maging masyadong seryoso. Sabi ni Mr. Henry. Teka, hindi, sabi ni Lolo. Si Robbie ay medyo nabalisa, at ang kanyang mga mata ay namula. Okay lang ba siya? We'll visit him tonight, said Zachary as he gave Robbie a hug. Mabuti, maaari nating bisitahin si Mr. Henry. Nagpalakpakan sina Jamie at Ellie ngunit mabilis nilang inayos ang kanilang mga sarili. Hindi, ito ay si Lolo sa tuhod. Oo, tandaan na tawagin siya ng ganoon sa susunod. Opo, Daddy, masayang sigaw ng mga bata. Pupunta ka rin, sabi ni Zachary sabay sulyap kay Charlotte. Ako, natigilan si Charlotte. Talaga, may susundo sa'yo mamayang gabi. Magkita tayo sa ospital. Ungol ni Zachary, nagkukunwaring nanlalamig. Magpahinga ka ng maayos. Sige. Sa wakas ay napangiti na si Charlotte nang ilabas niya ang kanina pa niyang pinipigilang hininga. Pagkatapos ng almusal,
naghanda si Zachary na umalis papuntang kumpanya kasama ang 3 bata. Bago umalis ay nagyakapan at nagpaalam ang mga bata kay Charlotte. Hinalikan sila ni Charlotte sa kanilang mga noo at sinabing, "Pagdating ninyo sa kumpanya ni Daddy, dapat kayo na maging masunurin. Magayos kayo at huwag istorbohin ang lahat ng nagtatrabaho." "Oo, Mommy," sabay-sabay na sabi ng mga bata. "Sige, pasok ka na sa kotse." Nag-gesture si Charlotte, at agad silang pinapasok ng medical staff sa sasakyan. Aalis na sana si Charlotte nang tumingin si Zachary sa kanya ng makahulugang sama ng loob. "Ano naman ako?" Nagulat si Charlotte pero agad ding nakabawi. Mabilis siyang naglakad at tumabi sa kanya, at nag-tiptoes para yakapin siya at halikan sa labi. Niyakap siya ni Zachary at hinalikan sa bawat talukap. "Hintayin mo ako sa bahay." Nakangiting tumanggo si Charlotte. Tumalikod na si Zachary at pumasok sa sasakyan habang kinakawayan sila ni Charlotte sa pintuan. Bumantong hininga si Mrs. Berry sa magiliw na ipinakita. "Isn't this lovely? The best life to have is one filled with pag-ibig." Kung saan ang mag-asawa ay nagmamahalan, at ang mga anak ay nagmamahal sa kanilang mga magulang, at lahat ay makatarungan na masaya. Oo, napabuntong hininga din si Charlotte. "Sana maging masaya ako magpakailanman." Ngumiti si Mrs. Berry kay Charlotte. "Halika na, Miss. Si Mr. Knock ay napakabuting tao sa iyo at sa mga bata. Ako ay naniniwala na magiging masaya ka." "Oo." Bahagyang ngumiti si Charlotte at sinabing hinawakan ni Mrs. Berry ang kamay. "Sasama ka ba sa akin mamasyal sa hardin?" "Sandali, kukunin ko ang iyong coat." Kukunin na sana ni Mrs. Berry ang mga kailangan ng ibigay ni Mrs. Ralston ang kanilang mga coat kay Mrs. Berry sabay ngiti. "Miss, ang kulit mo, nilalamig ka. Ikaw naman Mrs. Berry, kailangan mong mag-ingat sa sarili mo din." "Salamat." Tinulungan ni Mrs. Berry si Charlotte sa kanyang coat. "Salamat, Mrs. Ralston," nakangiting sabi ni Charlotte habang naglalakad ang 2 babae patungo sa hardin. "Sang-ayon ba ang buhay dito sa iyo, Mrs. Berry?" "Of course," nakangiting sagot ni Mrs. Berry. "To be honest, medyo nag-aalala ako sa simula. Baka hindi ako makisama sa mga staff dito or something." Pagkatapos ng lahat sila ay mga dayuhan at mayroong iba't ibang pamumuhay. Ngunit pagkatapos ng ilang araw, napagtanto ko na sila ay mga disenteng tao. "Buti naman masaya ka." Tumingin si Charlotte sa mukha ni Mrs. Berry na nakasimangot, at nasiyahan. Ginawa nito hindi nagtagal at bumalik ang pagkabalisa sa kanyang puso. "Pupuntahan ko si Mr. Henry ngayong gabi. Pero kinakabahan pa rin ako. Nag-aalala ka ba na hindi kanya magugustuhan?" "I don't think you should to worry. You are well loved by everyone. Sigurado akong magugustuhan ka rin niya. Nakilala na niya ako dati." Nahuli si Charlotte sa pagsasabi kay Mrs. Berry tungkol sa naunang pagkikita nila ni Mr. Henry Knock. Noong panahong iyon, mahigpit niyang tinutulan ang aming pakikipag-ugnayan at sinubukang pilitin ang pakikipag-ugnayan sa pagitan nina Zachary at Sharon. Kapag nalaman niyang magkasama kami ngayon, magagalit siya. "So ano?" tanong ni Mrs. Berry na may masamang tingin. "May mga anak na kayo lahat, binigay mo ang kapanganakan ng 3. Sinong makakatalo niyan?" "Tama iyan." Ngumiti si Charlotte at kinalikot ang manggas niya. Gusto talaga ng matanda ang mga bata. "Tama iyan, kaya huwag mo nang masyadong isipin." Tinapik ni Mrs. Berry ang likod ng kamay ni Charlotte na nagpapakalma. "Ako ngayon ay inaabangan ang inyong kasal. Sa araw na mangyari ito, tatakbo ako patungo sa libingan ng iyong ama at sasabihin sa kanya ang mabuting balita." Ngumiti si Charlotte at tumanggo. Kasabay nito, naalala niya na mayroon pa rin siyang ilan sa kanyang ama na mga alaala na nakaimbak. Gumawa siya ng mental note para mabawi sila pagkatapos niyang ikasal. Sa loob ng sasakyan, walang tigil na nagkwekwentuhan ang 3 bata. Pati ang maliit na si Fifi ay nakisali sa daldalan. Si Zachary naman ay abala sa kanyang mga email. Pinagmasdan ni Ben ang mukha ni Zachary at isang mahinang sipol. "Alam ko na ang 2 butas ay magpapakasal, ngunit hindi ito sa lalong madaling panahon. Tinalikuran lang ni Hector ang asawa niya para magpakasal sa tulad ni Helena.
Paano naiinip kaya siya? Hindi sumagot si Zachary bagkus ay itinuon niya ang pansin sa laman ng kanyang email na bahagyang nakasimangot. Ang pinaka nakakagulat na bahagi ay ang mga Lindbergh ay naimbitahan. Napatingin tuloy si Ben kay Zachary at maingat na tanong sa kanya, pupunta ka ba? Oo. Ibinaba ni Zachary ang tablet at pinasadahan ng mga daliri ang buhok niya. Kailangan kong makilala si Mr. L. Understood, I'll have that arranged. By the way, I also heard na pinadalhan ni Helena ng invitation si Miss Windin. Ito ay inaasahan, sagot ni Zachary. Siguraduhin na maghanda ng angkop na damit para sa kanya. Magaling. Dahil doon, agad na nag-ayos si Ben sa telepono. Sa likurang upuan, nanunood sina Ellie at Jamie ng isang panimulang video sa Divine Corporation sa kani-kanilang mga tablet. Masyadong engrossed ang dalawa sa video kaya nanlalaki ang mga mata nila sa sindek. Tuwang-tuwa na itinuro ni Ellie ang tablet at sinabing, nakakamangha si Daddy. Napakaraming cool na bagay ang ginawa niyang mga robot at iba pa. Napaka-cool niyan. Oo, idol ko si Daddy. Mayabang na sagot ni Jamie. Akin din. Idol. Nagpa siya si Fifi na sumama sa kaguluhan. Ang loro ay nakakuha ng ilang mga bagong salita kamakailan at tila nagiging mas matalino sa araw. We're reaching soon, bulong ni Zachary habang nakatingin sa mga bata. Isuot niyo na ang inyong sapatos at kumuha na maghanda ng bumaba. Okay, Daddy. Hahakbang na sana ang tatlong medical staff para tumulong, ngunit pinigilan sila ni Zachary sa isang wave ng kanyang kamay. Hayaan niyo silang pamahalaan. Oo, sir. Agad silang tumabi at pinagmasdan ang mga bata. Si Robbie ang unang nagsuot ng sapatos. Medyo mabagal si Jamie dahil sa bali ng kanang paa. Si Ellie ay palaging mas mabagal at clumsier kaysa sa magkapatid. Maya-maya pa ay huminto na ang sasakyan. Hindi sila hinimok ni Zachary na magmadali bagkus ay pinanood sila ng tahimik. Si Robbie ay sabik na nag-aalala sa kanyang mga nakababatang kapatid. Yumuko siya at sinubukang tulungan ang mga ito. Bilasan nyo, nandito na tayo, at maraming tao ang naghihintay kay Daddy. Huwag kang mag-alala, hayaan mo sila. Tumingin si Zachary kay Robbie na may maamong ngiti. Hindi pwedeng sila na lang palagi ang umaasa sa iyo upang tumulong. Kaya lang sumuko si Robbie at maghintay. Nakakunot ang noo niya habang pinagmamasdan ang magkapatid na nagpupumiglas sa sapatos at nag-aalala tungkol sa kanila. Lumabas na ng sasakyan ang mga bodyguard. Binuksan nila ang pinto at nakitang wala pa rin ang mga bata na nagsusuot ng sapatos at nasa upuan pa rin niya si Zachary. Parang wala siyang balak bumaba pa ng sasakyan. Nagkatinginan sila at nagmamadaling isinara ang pinto ng kotse. Sa labas, dalawang maayos na hanay ang naghihintay sa kanila na mga empleyado at bodyguard ng kumpanya. May naramdamang kakaiba. Bakit napakatagal ni Mr. Knock na bumaba sa sasakyan? Nakasimangot ang ilan sa kanila, at tila kinakabahan sa pagbabago ng takbo. Pagkaraan ng ilang sandali ng paghihirap, sa wakas ay naisuot ni Jamie at Ellie ang kanilang mga sapatos ng tama. Yung dalawa nakasubsob sa kanilang mga upuan, pinagpapawisan na parabang ang simpleng pagkilos ay nagpatalsak sa lahat ng hangin sa kanila. Gayunpaman, hindi nila nakalimutan ang kanilang mga ugali. We're sorry, Daddy. We're too slow. Hindi na namin kayo maaantala. Oo, ako rin. Parang balisa si Jamie. Mabagal ako dahil sa aking pinsala. Bilang isang lalaki, hindi ka maaaring gumawa ng mga dahilan tulad nito, mataimtim na sabi ni Zachary. Dahil nasugatan mo ang iyong paa, dapat ay nagsimula kang magsuot ng iyong sapatos ng mas maaga. Sa ganoong paraan, hindi mo mapapabagal ang sinuman. Tama ka, Daddy. Napayuko si Jamie sa hiya. Nang mapansin ni Ellie na pinipintasan si Jamie, namula agad ang mukha niya. Tumingin siya kay Zachary, na nahihiya, at kumabog ang kanyang dibdib at hindi siya nang ahas na magbitaw ng salita. Kailangang maging mas maluwag si Zachary sa isang babae at marahang iniunat ang kanyang kamay. Daddy. Agad namang ngumiti si Ellie at tumakbo sa kanyang mga bisig. Niyakap ni Zachary si Ellie at lumabas ng sasakyan.
Binuhat niya si Ellie sa likod niya at inakay pareho sina Robbie at Jamie sa kamay. Sumunod si Ben at ang iba pa sa likuran. Magandang umaga, Mr. Noct. Nasabi na ng staff ang kanilang mga pagbati gaya ng karaniwan nilang ginagawa, ngunit hindi nila napigilan ang kanilang pagkabigla. Napatingin ang lahat kay Zachary at sa mga bata na may pagdududa. Si Zachary Noct ay talagang nagdala ng 3 bata sa trabaho. Ang isa sa kanila ay nakaupo sa kanyang mga balikat habang ang 2 pa ay inaakay sa loob ng kamay. Halatang may kakaiba sa 3 bata. Sino sila? Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 555. Magandang umaga sa lahat. Hinaway ni Ellie ang isang chubby na kamay sa lahat habang nakapatong sa balikat ni Zachary at binati sila ng masigasig. Magandang umaga sa lahat. Magalang din silang binati ni Robbie at Jamie. Magandang umaga, magandang umaga. Lahat ay tumugon, ngunit sila ay naguguluhan at nalilito. Tuwang-tuwa si Zachary sa performance ng mga bata at inakay sila patungo sa elevator. Lumingali nga si Ellie sa paligid na nakadilat ang kanyang mga mata, na nabighani sa pag-usisa sa isang bagong kapaligiran. Mukhang curious din ang munting si Fifi sa lahat. Inayos ni Robbie ang kanyang poster at imperiously na tumingin sa paligid ng karamihan ng tao. Si Jamie naman ay sinubukang kopyahin ang kanyang kapatid sa kabila ng kanyang pinsala. Nang makita kung paano magkatulad ang hitsura ng magkapatid, lahat ng nasa opisina ay napahinto upang tumingin sa kanila. Pagbaba ng elevator, isang grupo ng mga empleyado na nakapansin kay Zachary ang sumalubong sa kanya ngunit huminto sa kalagitnaan ng pangungusap. Laking gulat nila nang makita ang 3 bata, ngunit walang nang ahas na magtanong. Magandang umaga, masiglang sabi ni Zachary habang dinadala ang mga bata sa VIP elevator. Pagkasara ng mga pinto ng elevator, ang lahat ng mga tauhan ay nag-uusap sa kanilang sarili na tuwang-tuwa. Nakita niyo ba, ang cute ng mga batang dinala niya? Oo, para silang mga mahalagang maliit na manika. Napansin niyo rin ba ang loro? Ang cute, ngunit sino sila? Hindi ko alam, nakaka-curious. Siya ba sila? Hindi yun tama, hindi pa siya kasal. Hindi ba siya magpapakasal kay Miss Blackwood? Tuwang-tuwa ang lahat na hindi man lang napansin na dumating na ang elevator. Hanggang sa nakarinig sila ng malakas na ingay, na ang lahat ay naibalik sa kanilang katinuan. Alam nilang lahat ang magiging epekto ng tsismis, lalo pa ang tungkol sa presidente mismo. Ito ay magiging isang malaking pagbawas sa kanilang taunang bonus para sigurado. Sa VIP elevator, puno ng curiosity ang 3 bata sa lahat ng bagay. Namangha sila sa kung paano ang elevator ay may malakristal, na mapanimdam na anyo. Ang ilan ay humila ng mga mukha sa overhead na salamin, na sila natagpuan din ng partikular na kapanapanabik. Natarante si Fifi sa salamin. Ang loro ay lumipad sa paligid at ipinapakpak ang kanyang mga pakpak sa kanyang mga refleksyon. Si Fifi naisip na may iba pang loro sa loob ng elevator. Si Fifi ay sumigaw sa takot at lumipad sa ulo ng lahat sa takot. Hush, tumahimik ka. Nagmamadaling sinaway ni Ellie ang loro at iniunat ang kamay para mapunta si Fifi. Si Daddy ay mahilig sa tahimik. Natatakot. Ibinalot ni Ellie ang distressed bird patungo sa kanyang dibdib at hinaplos ang mabalahibong ulo nito. Huwag kang natatakot. Ito ay isang salamin, kita mo. Isang salamin. Sa tingin ko dapat pa nating ilabas si Fifi. Imagine natakot ka sa sarili mong refleksyon. Umiling si Jamie at walang magawang tumingin kay Fifi. Daddy, aakyat pa ba ang elevator? Nakakatawa ang tenga ko. Mahigpit na hinawakan ni Robbie ang mga daliri ni Zachary, at namutla ang mukha niya. Saang palapag ang opisina mo? Sa ika-68 palapag, marahang tinapik ni Zachary ang ulo ni Robbie. Malapit na tayo. Napalunok si Robbie, saka may naalala. Jamie, Ellie, kailangan niyong panatilihin ang paglunok ng inyong laway kung barado ang inyong mga tainga. Yan ang sabi ni Mommy.
Tumango sina Jamie at Ellie bilang tugon at sinubukang gawin ang parehong. Sinubukan ni Fifi na gayahin si Ellie ngunit hindi ito magawa ng tama. Sa halip, iniunat niya ang kanyang leeg palabas, na kung saan nauwi sa hagik-hak ng mga bata. Maging si Ben ay natatawa at napangiti sa nagpupumiglas na ibon. Maya-maya, bumukas ang pinto ng elevator. Kaagad, ibinigay ng mga office secretaries kay Zachary ang kanilang usual na pagbati. Natigilan bigla ang pagbati ng lahat nang makita ang tatlong bata. Nataranta ang lahat, at tula lang nakatingin sa tatlong bata. Nagtataka sila kung sino ang mga bata at kung paano sila napunta sa presidente. Ang isa sa kanila ay nakaupo pa sa kanyang balikat. Magandang umaga. Bati ni Ellie gamit ang kanyang cute, cheerful voice at saka tinapunan sila ng malalaking mata. Siya ay tumingin kay Zachary nang may pagtataka at tinanong siya, bakit puro magagandang babae at walang lalaki dito? Because this is the president's office. I only have secretaries in here. Pagkatapos ay dinala ni Zachary ang kanyang maliit na entourage sa kanyang opisina. Pagkatapos ay inutusan ni Zachary si Ben na magdala ng iba't ibang merienda at pagkain para sa mga bata. Naiintindihan, sabi ni Lucy at nagsimulang magayos. Ang iba pang mga sekretarya ay naghihintay lamang sa pagsara ng pinto ni Zachary. Nang mangyari iyon, lahat sila ay nagbubulungan ng tsismis. Tama ba ang narinig ko? Tinawag siyang daddy ng batang babae. Anak ba sila ng presidente? I guess so. Bakit niya sila bibigyan ng piggyback rides o dadalhin sila sa kumpanya kung hindi? Sus, may mga anak na si Mr. Knock. Hindi ba siya walang asawa? Hindi ba siya dapat magpakasal kay Miss Blackwood ng Cinder Group? Sa tingin ko hindi niya sila. Malamang hindi, kahit 3 o 4 na taong gulang sila. May lihim ba siyang kasal? Wala akong ideya kung sino ang ina. Parang pamilyar ang batang babae. Pakiramdam ko ay nakakita na ako ng mukha na katulad niya noon, ngunit hindi ko lubos maisip. Kung mayroon kang iba pang sasabihin, bakit hindi harap ito sa presidente ng personal? Ngumuso si Lucy ng malamig. Agad namang naghiwa-hiwalay ang mga nagchichismisang sekretarya. Alam niyo ang ugali ng presidente. Hindi siya mahilig magchismis sa likod niya. Kung may marinig siya, madidismiss ka agad. Sabi ni Lucy, na mabagsik ang kanyang kilos. Maraming mga sekretarya ang nagmamadaling ibinaba ang kanilang mga ulo at nagpatuloy sa pagtatrabaho sa ilalim ng pagbabantay ni Lucy. Sinulyapan sila ni Lucy at nagtulak ng milk cart sa opisina ng presidente. Maya-maya pa, pinahiga ni Zachary si Ellie sa couch. Iniunat ni Ellie ang kanyang maiikling binti at tumingin sa paligid ng silid gamit ang kanyang malalaking mata. Daddy, nasa loob ba ang opisina mo ang langit? Hindi napigilan ni Zachary na matawa sa pagiging inosente ng anak. Wala akong makitang bubong sa labas ng bintana. Ulap lang. Sinubukan ni Ellie na maglakad patungo sa bintana ngunit naramdaman niya ito na nanginginig ang mga tuhod sa takot. Sa isang pinalaking galaw, sinabi niya, napakataas. Siyempre, ito ay ika-68 palapag. Si Robbie ay nakatingin din sa opisina ni Zachary nang may pagtataka. Meron ka na maraming high-tech na bagay sa opisina, Daddy. Mukhang cool ang lahat. Napansin mo. Nagpakita ng pagsang-ayon si Zachary kay Robbie. Oo, may mata ako para sa mga ito, sabi ni Robbie habang naglalakad muli sa opisina. Nagawa mo ba ang kumpanya na gumagawa ng lahat ng ito, Daddy? Oo. Daddy, maaari ko bang tingnan ito? Mukhang interesado si Robbie sa isang maliit na eroplano na nakita niya sa loob ng cabinet. Siyempre kaya mo, malumanay na sabi ni Zachary. Maaari mong paglaruan ang mga bagay dito, ngunit mag-ingat na huwag masaktan ang sarili mo. I see. Salamat, Daddy. Maingat na inilabas ni Jamie ang isang modelong eroplano at hinangaan ito. Pumasok si Lucy kasama ang dining car, binati si Zachary, at saka inilagay ang mga pagkain sa mesa. Sige, kain muna tayo, sabi ni Ben sabay ngisi. Pagkatapos nito, isasama kita sa paglilibot para makita ang R&D department pagkatapos ni Daddy mo sa trabaho niya, okay? Okay,
Tapos tumakbo si Ellie papunta sa table na nasa balikat niya si Fifi. Abala sina Robbie at Jamie sa pagpili ng mga bagay na interesado sila. Gusto silang tulungan ni Lucy pero pinigilan siya ni Ben. Don't worry, they'll manage just fine. You can just carry on as usual and let ako na ang bahala sa mga bagay dito. Tumango si Lucy at saka umalis. Ang tatlong miyembro ng medical staff ay tahimik na nakatayo sa isang sulok at namangha sa opisina ni Zachary. Gayunpaman, sila pa rin ang bawat beat bilang maasikaso sa mga bata. Habang naglalakad si Lucy patungo sa pinto, isang sekretarya ang nagmamadaling pumasok na may daladalang mensahe. Miss Wright, si Miss Blackwood ay nandito na. Lumingon si Lucy sa likod bago mabilis na isinara ang pinto habang nagmamadaling hinila ang sekretarya. Nasaan ang tao? Bulong ng kalihim sa unang palapag. Kasalukuyang pinipigilan ng mga security guard. Sa tingin nila ay maaari nilang pigilan siya ng matagal. Kung tutusin, alam mo at ako pareho ang ugali ni Miss Blackwood. Pupunta ako, sumunod ka. Dahil doon, nagmamadaling bumaba si Lucy. Oo. Sa opisina, si Zachary ay nasa kalagitnaan ng pagpirma ng isang stack ng mga dokumento. Nang makatanggap ng tawag si Ben, at siya saglit na sumulyap sa tatlong bata bago lumapit kay Zachary at nag-aalalang bamulong, si Miss Blackwood nandito na naman. Pabayaan niyo siya, walang pakialam na sagot ni Zachary nang hindi man lang iniangat ang ulo. Ha! Nanlaki ang mata ni Ben sa gulat. Nakakunot noo, sinabi ni Zachary. Naniniwala ako na nagawa ko ng malinaw ang aking sarili. Oo, sandaling natigilan si Ben sa malamig na pagtuturo. Walang gaanong abala, nag-order siya sa mga security guard para pabayaan siya. Ang mga security guard mismo ay nagdududa noong una, sa takot na baka nagkamali sila sa kanyang utos. Pagkatapos lamang ng 2 beses na kumpirmahin ang utos ay sa wakas ay sumunod sila. Nakita nyo. Mayabang na reklamo ni Sharon, I've told you that as long as Zachary is presently he will surely let na makakapasok ako. Mga mongrel kayo, how dare you napigilan ako sa pagpasok? Sisiguraduhin kong ididilat ko ang inyong mga mata sa susunod na oras. Mga walang silbi, mga bulag na aso. Sa kabila ng mga pang-iinsulto, nakasimangot ang mga security guard pero nanatiling walang kibo. Maghintay ka lang. Ipapaalas ko kayong lahat kay Zachary at itapon kayo pabalik sa mga lansangan. Binitawan ni Sharon ang mga masasakit na salita bago tumalikod at buong pagmamalaking umakyat sa taas sa kanyang takong. Ang 2 bodyguard ay sumunod na malapit sa likuran, sa takot na magkaroon ng parehong galit sa kanilang sarili. Naghahanda si Lucy na pumasok sa elevator nang makita niya ang isang papasok na elevator na papunta sa level 68 na nagpatigil sa kanyang paglakad. Crap! Si Sharon kaya ang papunta dito. Maraming sekretarya ang nataranta at sinundan ng malapitan si Lucy. Sinisikap nilang ihanda ang isip ang kanilang mga sarili upang harangin ang hindi kilalang mapagmataas at kusang si Miss Blackwood. Maya-maya lang ay bumukas ang pinto ng elevator. Lumabas si Sharon, na nakausli ang ilong. Gamit ang isang nakakatakot na aura na sumabay sa kanya, dirdiretso siyang humakbang pasulong, at nagbabalak na walang makakapigal sa kanya. Miss Blackwood, nagmamadaling tawag ni Lucy para pigilan siya, I'm sorry. Hindi ka makakapasok dahil. Sampal, lumabas ang palad ni Sharon, at damapo sa pisngi ni Lucy. Ang lakas ng hampas nito kaya ang agad na duguan ang ilong ng huli. Ang ilang mga sekretarya ay walang takot. Galit na bumulaga ang isa sa kanila, how could you raise your hands laban sa kanya? So, anong gagawin mo dyan, mga spineless whelps? Saway ni Sharon habang nakaturo kay Lucy na dumudugo ang ilong, personal akong binigyan ni Zachary ng permiso na umakyat. How dare you try to stop me? Sino ka sa tingin mo? Nakayuko lamang si Lucy, mahinahong tinakpan ang kanyang mukha, paumanhin, Miss Blackwood. Natanggap ko ang utos na huwag mong istorbohin ang ating Pangulo. Ikaw, napuno ng galit si Sharon kaya itinaas niya ang kanyang kamay para sampalan muli si Lucy. Miss Blackwood, isang boses ang biglang umalangaw,
na nagpatigil sa sampal ni Sharon sa kalagitnaan. Mr. Ben, desperado na tumawag si Danny, isa sa mga sekretarya habang gumaan ang pakiramdam sa unang senyales ng rescue, si Miss Blackwood, siya. Nakikita ko na ang init ng ulo ni Miss Blackwood ay talagang hindi magandang tingnan. Tinitigan ni Ben si Lucy bago pumasok sa isang ngiti, ginagawa lang nila ang mga utos niya. Bakit gusto mong pahirapan sila? Hindi haharang sa daan ang mabubuting aso. Tiyak, naiintindihan ng lahat ng tao ang katotohanan ito, tama ba? Dumura si Sharon palabas ng mga salitang ito. Ang pagkakaroon ng label na si Lucy bilang isang aso ng 2 beses, ang masamang babae ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng paggalang sa sekretarya. Nanginginig na ngayon sa galit ang iba pang sekretarya. Sa kabaligtaran, malamig na sumagot si Lucy, Miss Blackwood, kung hindi ka marunong rumspeto sa iba, ang iba ay hindi ka rin igagalang. Ano? How dare you disrespect me? Nagbabantang lumapit si Sharon, sabihin mo pa. Napilitan si Lucy na umatras, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, at walang sinabi. Tama na, hindi na nakayanan ni Ben na manood at humakbang papasok, pinayagan ka ni Mr. Knock na pumunta. Makinig kayo, naningkit ang mga mata niya kay Lucy, mariing sinabi ni Sharon, ang presidente niyo ay personal akong iniimbitahan. Sa susunod, alamin niyo ang lugar niyo, mga tuta. Pinipigilan lang ni Lucy ang sama ng loob at nanatiling tahimik sa kabuuan. Nang maramdaman ang tagumpay, matagumpay na iniangat ni Sharon ang kanyang ulo at buong pagmamalaki na humakbang papunta sa opisina. Okay ka lang ba? Bulong ni Ben na may pag-aalala. Umiling at pilit na ngumiti, sinabi ni Lucy, okay lang ako. Pumunta ka at lagyan mo ng ice cubes ang natamaan mong ilong. Dahil doon, mabilis na umalis si Ben, na sinusundan ng landas ni Sharon. Talagang naliligaw na siya, galit na nagtipon-tipon ng ilang sekretarya at bamulong, nakakainis siya. Hindi kataka-taka na hindi siya gusto ni Mr. Knock. Shush! Agad naman silang pinigilan ni Lucy. Huwag niyong ilabas ang inyong mga bibig at baka mainitan ang iyong sarili ng tubig sa susunod. Mabilis na napatikip ng bibig ang ilang sekretarya, at hindi na naglakas loob na magreklamo. Itinulak ni Sharon ang pinto sa opisina ng presidente nang may kagalakan habang mahinahong tumawag, Zachary. Gayunpaman, nang makita ang 3 bata na umaakyat sa katawan ni Zachary, tumigil siya na parang patay sa kanyang mga track, natigilan ng hindi masasabi. Ito, ano ang nangyayari? Daddy, sino itong magandang babae? Lumiwanag ang mga mata ni Jamie nang makita si Sharon habang nagtatanong, ay sekretarya mo siya. Stop talking nonsense, bulong ni Robbie sa ilalim ng kanyang hininga. Bumaling kay Zachary, at tinanong niya, Daddy, bibigyan ba namin kayong dalawa ng space? Hindi na kailangan. Hawak ni Zachary si Robbie sa isang kamay at si Jamie naman sa kabilang kamay. Samantala, nakasakay si Ellie sa kanyang mga balikat at tinetorintes ang kanyang buhok ng makukulay na rubber bands habang ang alagang loro na si Fifi ay nakaidlip sa kanyang kandungan. Have a seat, anyaya ni Zachary habang nakatingin kay Sharon. Nasa state of shock pa rin si Sharon habang naglalakad. Nauutol niyang tanong, Zachary, saan galing ang mga batang ito? Kakaiba, tila hindi pinansin ni Zachary ang tanong niya habang ang mga mata nito ay nakadikit sa tablet ni Robbie sa kamay. Abala siya sa pagtuturo sa bata kung paano magbasa ng komplikadong VR drawing. Nakatingin sa kanya pagkatapos-tapos na siya, walang pakialam na nagtanong siya, So, I heard you're looking for me. What's the matter? Zachary, Daddy, maaari mo ba akong tulungan sa pamamagitan ng pagsuri kung saan dapat pumunta ang pirasong ito? Putol ni Jamie. Siya ay nagkaroon na kinuha lang ang isang modelo ng eroplano. Sa kanyang pagsisikap na subukang buuin muli ang buong bagay, naiwan siya sa isang dagdag na piraso. Hayaan mo akong makita. Kinuha ni Zachary ang piraso at sinilip ang modelo ng eroplano. Paghanap ng nawawalang lugar, siya ay itinuro, narito. Wow! Daddy, napakatalino mo. Salamat, Daddy. Tinanggal ang piraso sa kanyang kamay,
at agad itong inilagay ni Jamie sa tamang lugar. Tumingin ulit kay Sharon, at nagtanong si Zachary, "Sinasabi mo?" "Sa pagtatanong ko, saan nanggaling ang tatlong batang ito?" Nakaramdam ng pagkabalisa si Sharon, pati na rin siya ay medyo naguguluhan. "Bakit Daddy ang tawag nila sa'yo? Anong nangyayari?" Daddy kasi namin ang Daddy kaya." Nagpout si Ellie sa kanyang mga labi at namumula ang kanyang mga pisngi na parang bata. "Ganyan ka na kalaki ang edad ngunit hindi mo pa rin maintindihan ang isang simpleng bagay." "Tumahimik ka," mariing sigaw ni Sharon. Nanginginig sa takot si Ellie sa biglaang pagsabog. Napaawang ang bibig niya habang umiiyak na may buho na panaghoy. Nagulat din sina Robbie at Jamie. Sa una ay nataranta at hindi makapag-react, nang makita ang kanilang kapatid na babae na lumuluha. Ang dalawa ay mabilis na sinubukang pakalmayan siya, tahan na. "Huwag kang matakot, Ellie." Frustrated sa basag na kapayapaan, si Zachary ay kuminang. Ang kanyang mukha ay agad na naging malungkot. Binuhat si Ellie sa kanyang balikat, lumingon siya sa tatlong nurse na naghihintay sa gilid at nagutos, dalhin niyo sila sa side lounge para maglaro. "Oo, sir." Ang mga punong nurse ay masunurin na sumugod at niyakap ang tatlong bata. Masamang babae. Ibinaba ni Fifi ang mga pakpak nito at sinigawan si Sharon. "Zachary!" Bumaling sa kanya si Sharon, at nakita niya ang kanyang malungkot at madilim na mukha. Tinamaan ng biglang nakaramdam ng takot, maingat niyang sinabi, "Hindi ka galit, di ba? Don't tell me those children ay." "Oo, mga anak ko sila." Mayabang na pag-amin ni Zachary. Habang nakasandal siya sa sofa at umangat ang kanyang mga binti, at buong pagmamalaki niyang ibinalita, "Ako ang kanilang ama." "Ano?" Natulala, hindi makapaniwalang nabigkas ni Sharon ang salita. Si Zachary naman ay tinatamad na ulitin. Pinulot ang kanyang wine glass, inikat niya ang vintage na alak at humigop ng matikas. Pagkaraan ng ilang sandali ay huminto si Sharon at pinilit na ngumiti. "Kailan ginawa ito na mangyari? Bakit hindi ko alam ang tungkol dito?" Natahimik si Zachary. Nang makita ang ekspresyon nito, natarante si Sharon habang sinusubukang suyuan siya, "Okay lang ako sa mga anak sa labas. Karaniwan ito sa mga mayayamang pamilya. Tiyak na hindi ito makakaapekto sa atin." "Sa palagay ko nagkakamali ka," pinutol siya ni Zachary at mahinang sinabi. "Hindi sila mga anak sa labas, ngunit ang mga karapat-dapat na tagapagmana ng pamilya Noct." "Mga tagapagmana." Tila nawala ng kulay ang mukha ni Sharon habang nauutol. "Zachary Noct, tiyak na lumampas sa dagat, hindi ba? Paano na ang sarili nating mga supling noon?" "Supling? We won't mind you." Sa bawat minutong pagharap kay Sharon ay mas lalo pang napapasaya si Zachary na naiinip. Dahil hindi nakita pakakasalan. Matapos maipahayag ni Zachary ng malinaw ang kanyang mga salita, natigilan si Sharon dahil hindi siya makapaniwala sa narinig niya lang. "Ano ba ang sinasabi mo? We've announced our wedding, even ang paghahanda sa seremonya ng kasal ay handa na. Paano mo nasasabing? Sa tingin ko mayroon kang masamang memorya." Walang pakialam na pinutol siya ni Zachary, "Sa simula pa lang, ayokong maging engaged. Ikaw at si Lolo ang nagpilit sa bagay na ito, kahit na hanggang sa ipahayag ang kasal ng unilateral. Kaya ito ay ganap na walang kinalaman sa akin." "Ikaw?" Naging asol ang mukha ni Sharon sa galit habang walang pighil na iniluwa, "How dare you treat me like this? Handa ka bang itapon ako alang-alang sa tatlong bastos na bata? Kapag binibigkas mo muli sa iyong bibig, hindi ko magagarantiya na hindi ko itataas ang aking kamay laban sa iyo." Hindi umimik si Zachary sa kanyang mga salita habang ang kanyang malamig na mga mata ay naging mabisyo at isang nakamamatay na tingin ay biglang lumitaw. Malapit nang sumiklab ang init ng ulo ni Sharon pero pinilit niyang pigilan ito. Mabilis na dumating ito to compromise, she offered, "Kaya kung tanggapin ang tatlong bata na iyon hanggat maaari tayong magpakasal. Makipagkasundo sa iyo. Kahit tanggapin mo sila, ayaw kanilang tanggapin." Nawalan ng pasensya, Zachary revealed. "Sila ay may sariling ina. Kung ako ay magpakasal, ako ay magpapakasal sa kanilang ina.
Ang naturang revelasyon ay hindi nakapagsalita kay Sharon. Parang gumuho ang mundo sa kanyang paningin. Lahat parang umiikot sa pagkakahawak niya. Matagal bago siya nakabalik sa katinoan at tanong niya, ano ang ibig mong sabihin? Sino ang kanilang ina? Naisip niya na ang mga batang ito ay ang mga hindi sinasadyang resulta ng mga kapusukan na paraan ni Zachary. Ang kanilang maaaring patay na nanay o wala na, marahil ay nahihiya sa mga ipinagbabawal na pagsubok. Kahit na siya ay buhay, siya ay magiging wala sa mata ni Zachary. Tiyak na ito ang kaso, kung hindi, bakit ang pagkakaroon ng mga batang ito ay hindi nabanggit ng isang beses sa nakalipas na ilang taon, para lang silang lumitaw ngayon. Iyon ang dahilan kung bakit nabanggit niya na handa siyang tanggapin ang pagkakaroon ng mga batang ito. Gayunpaman, nang sabihin ni Zachary na pakakasalan niya ang ina ng mga bata, nadismaya siya sa ang biglaang pagkaunawa. Alam na ni Zachary ang gusto niya. Hindi lang 3 ang naging anak niya sa babaeng iyon, kundi may balak din siyang pakasalan. Tungkol sa iba, hindi mo na kailangang malaman, diretsyong sabi ni Zachary. Sa katunayan, hindi kami kailanman opisyal na magkasama. Ang ating pakikipagtulungan sa mga proyekto ay higit na nakikinabang sa Cinder Group sa ngayon. Ito ay magiging pinakamahusay para manatiling mabait tayo sa isa't isa sa hinaharap. Hindi. Habang tumutulo ang luha sa kanyang mukha, mariing umiling si Sharon at ikinwento, ang balita ng ating kasal ay inihayag na at ang seremonya ng pakikipag-ugnayan ay inihanda na. Para mag-back out ka sa pagkakataong ito, tiyak na magiging katatawanan ako ng buong mundo. Ito ang bunga ng sarili mong katangahan, si Zachary ay nakasimangot na walang simpatiya at nagkibit balikat. Mula sa mismong simula, tinututulan ko na ito. Ikaw ang kumikilos sa gayong arbitrary na paraan. Hindi mo ako masisisi sa iyong kusa. Sa huli, ang mga nasa hustong gulang ay may pananagutan sa kanilang sariling walang ingat na pag-uugali. Zachary, nagsimula siyang magmakaawa. Nang hindi siya binibigyan ng pagkakataong gawin iyon, inihayag niya, pakisamahan ang ating bisita sa labas. Gusto pa rin ni Sharon na iligtas ang sitwasyon, ngunit ayaw na ni Zachary na magkaroon ng anumang bagay sa kanya. Sa sandaling ito, maingat na nagpakita si Ben. Pasulong, magalang siyang sinenyasan siya, Miss Blackwood, sa ganitong paraan. Hindi, tatanggihan ko lang na kanselahin ang kasal natin. Tutol ako, umiling-iling siya bilang protesta, umiyak siya sa kalungkutan, Zachary knocked. You can't do this to me. The way you're treating me, you're forced me to may kamatayan. Natapos na ang buong hikbi na drama, si Zachary ay mahinang nag-utos, see her off. Sa utos mo, sinubukan ni Ben na itago ang kanyang pagkabalisa habang sinubukan niyang muli, Miss Blackwood, sa ganitong paraan pakiusap. Lumayas ka. Nagmamadaling pasulong, kinuha ni Sharon ang isang fruit knife na walang ingat na nakalagay sa coffee table at itinutok ito sa kanyang palso habang naghi-hysterical na tumili, Zachary, kaya kong pagbigyan ang lahat. Alam kong gusto mo si Charlotte Wind and I'm willing to let you keep her as a mistress. Matatanggap ko pa ang pagkakaroon mo ng mga anak sa labas. Ako ay nagpakumbaba ako sa harap mo, kahit na dinurog ang aking pagmamataas sa alabok para sa iyo. Bakit mo ako iniiwan ngayon? Bakit? Sharon, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa kanya, at mahigpit na nagbabala si Zachary. Sa ngayon ay dapat alam na ako, si Zachary knocked, ay hindi kailanman natatakot sa sinuman. Ibaba ang kutsilyo at lumabas. Maayos sa ngalan na tayo ay magkakakilala, hahayaan kitang lumayo ng may natitirang dignidad. Kung hindi, ikaw ay ganap na malayang gawin ang gusto mo, at hayaan mo akong maging saksi ng iyong kamatayan dito ngayon din. Ikaw, natakot sa kanyang nakakamatay na titig ngunit sa sabay nanginginig sa galit, sumigaw si Sharon, do you think I dare not na gawin ito? Kung dito ako mamamatay, paano mo ito ipapaliwanag sa lolo mo? Ang masama pa, paano mo haharapin ang galit ng pamilya Blackwood? Kabanata 560. Nang matapos si Sharon sa kanyang pagbabanta, nilaslas niya ang fruit knife sa kanyang palso. Hindi, Miss Blackwood, huwag magmadali, sigaw ni Ben sa kanya.
Walang balak si Zachary na pigilan ang buong pangyayari. Sa halip, umupo siya sa sofa habang nakataas ang mga paa ng komportable at mahinahong sinindihan ang kanyang tabako. Samantala, nakita ng kutsilyo ang marka nito. Isang mababaw na laslas ang lumitaw habang ang sariwang dugo ay unti-unting tumutulo. Biglang bumagsak si Sharon sa sahig, umiiyak ng malungkot habang umaagos ang mga luha sa kanyang mukha. Anong kalokohan? Sa sobrang babaw ng sugat, imposibleng mamatay ka. Isinabot ni Zachary ang kanyang tabako sa kanyang bibig at nakataas ang kanyang kilay. Turuan ba kita kung paano gawin ito sa halip? Sa paglalakad, hinawakan niya ang kamay ni Sharon, kinuha ang kutsilyo ng prutas, at inilagay ito sa kanyang nasugatan na palso, habang malamig ang kanyang pag-uutos, kailangan mong magpakita ng higit na determinasyon. Gumamit ng higit na puwersa para isiksik ang kutsilyo. Hayaang marinig ko ang tunog ng talam na tumutusok sa mga ugat. Hayaang masaksihan ko ang maluwalhating bukal ng umaagos ang dugo. Kaya lang mabilis kang mamatay. Ikaw, idinilat ni Sharon ang kanyang mga mata sa pagkamangha, tinitigan siya ng hindi makapaniwala na parang siya ay nakatingin sa isang estranghero. Alam ng lahat ang kalupitan at pagiging matatag ni Zachary. Sa simula pa lang, humanga na siya sa mga katangian niya. Ito ang mga aspeto ng isang tao na tatayo sa tuktok ng mundo sa kinabukasan. Naisip niya na maaari siyang maging asawa nito sa pamamagitan ng paggamit ng umiiral na relasyon na binuo ng kanyang mga magulang kasama ang kanyang pamilya. Nako, sa ngayon, sa wakas ay natikman niya mismo ang pagiging cold-blooded niya. Ano ang problema, mahal ko? Ngumisi si Zachary, hindi ka ba mamamatay sa harapan ko? Go on, come on. Ikaw, halos mabaliw si Sharon nang manginig ang buong katawan niya. Fine, maghintay ka lang. Pagkatapon ng fruit knife, tumayo siya at umalis, buong lakas niyang sinara ang pinto sa paglabas. Gulat na bulalas ng iilang sekretarya sa labas nang makita ang duguan niyang kamay. Galit na galit si Lucy na nagmamadaling pumasok at nagtanong, Mr. Noct, ano ang nangyari kay Miss Blackwood? Siya! Kalimutan mo na siya, walang awan na tugon ni Zachary. Mabilis na nag-hand gesture si Ben. Naunawaan ang hudyat, nagmamadaling umatras si Lucy. Pinagkakalat ang mga natarantang sekretarya sa labas, siya ay tumahol, bumalik kayo sa trabaho. Walang kawili-wiling makita dito. Sa sunod-sunod na pagbabalik ng mga sekretarya sa kani-kanilang pwesto, hindi na napigilan ng ilan ang kanilang pag-uusisa at nagsimulang bamulong. Naputol ni Miss Blackwood ang kanyang palso. My goodness! Para mag-walk out siyang mag-isa, hindi ba siya mamamatay? Sa nakita ko, walang masyadong dugo. Hindi dapat masyadong malalim ang sugat niya. May katuturan. Kung ito ay nagbabanta sa buhay noong una, hindi ito papansinin ng Pangulo. Pagkatapos lahat, ito ay isang bagay ng buhay at kamatayan. Tama ka, pagsilbihan mo siya ng karapatan para sa paglalagay ng ganoong palabas sa pagtatangkang pilitin ang kamay ni Mr. Noct. Prime time na pagpapakita ng drama na karapat-dapat sa Grammys. Hinding-hindi matatakot si Mr. Noct ng ganitong murang komedya. Tama, si Mr. Noct ay hindi man lang kumirot ng isang talukap ng mata. Napakaraming sakuna na na-wipe out. Ito ay isang pagpapala para sa atin. Salamat sa kabutihan. Malaya kami mula sa isang kakilakilabot na future lady boss. Buong puso akong sumasang-ayon dyan. Tumigil kayo sa pagyayap-yap at bumalik sa trabaho. Bumalik si Lucy para paalalahanan sila. Pag-ikot ng ulo niya kay Danny, tinagubilinan niya, pumunta ka at tawagan ang tagapaglinis na babae. Sabihin mo sa kanya na alisin ang mga mantsa ng dugo sa sahig. Affirmative. Masunurin na lumabas si Danny. Sa kaibuturan ng kanilang puso, natuwa ang lahat ng mga sekretarya sa sahig. Sa wakas, hindi na nila kailangang maglagay kasama na ang mga kakulitan ni Sharon. Bumalik sa opisina ng Pangulo, maingat na nagtanong si Ben, sa nangyari, paano kung siya ay padalos-dalos at lumingon sa Lindbergh Corporation. Sa aming magkasanib na mga proyekto sa kamay, kung siya ay bumaling sa Lindbergh Corporation, gagawin ng Cinder Group na natural na mawalan ng maraming pera.
Sigurado akong matalino siya para timbangin ang mga kalamangan at kahinaan. Tsaka kahit na siya ay kumilos ng may kalokohan, mayroon pa rin siyang mahirap na gawain upang kumbansihin ang iba pang mga shareholders na sumali sa barko niya. Casual, ibinuga ni Zachary ang kanyang tabako, na sinasabing ligtas na nasa kamay niya ang lahat ng nanalong card. Totoo iyon. Nakahinga ng maluwag, muling nagtanong si Ben, ngunit hindi ka ba masyadong lumayo ngayon lang? Maaari niyang iulat ang lahat ng ito sa matandang Mr. Noct. Mayroon ng mga apo sa tuhod si jolly old Mr. Noct. Sinong mag-aalaga sa kanya? Inilibot ni Zachary ang kanyang mga mata, tumigil muna tayo sa kalokohan sa ngayon. Kumuha ka ng maglilinis ng kalat dito. Ayoko na magugulat ang mga bata kapag pumasok sila rito. Aayusin ko kaagad. Nang tatawag na sana si Ben, nagdala na si Lucy ng mga tao para sa paglilinis. Papunta na sana si Zachary sa katabing silid kasama ang kanyang mga anak nang si Bruce ay nagmamadaling pumasok para magsumbong, "Sir, nagising na ang matandang Mr. Noct." Ha! Kumunot ang noo ni Zachary. Hindi lang ito isang minuto na conscious state. Siya ay ganap na mulat na ngayon. Ganap na tunog. At sinabi niya na siya ay gustong makita ka. Ulat ni Bruce na may labis na kagalakan at tuwang-tuwang na inakay, "Halika na. Tingnan mo sa iyong sarili, Ginoo." Sige. Pinutol ang kanyang tabako, at tumayo si Zachary para kunin ang mga bata.